morning! So, ito ako na ulit yung magdadrive. Hindi na kinaya ng asawa ko. Sobrang antok na. Medyo madilim pa. Hindi medyo madilim pa. Pero, kailangan ko na mag-drive eh. Kawawa naman. Kaya yun. Sige, samahin niyo ako. So, let's go! Medyo masikip ata dito ah. Mukhang sinagad ng asawa ko ah. Sige. Mukhang gusto niya itong banggain ah. Hindi, ayos lang yan. Ako yung pinahirapan eh. Wala, good lang yan. Sinukat ko na yan bago ko tumigil. That's good, tara. Let's follow the... Follow the leader. Follow the leader. Good na yan. Ano na lang. Ganda yan. Good na daw, good. So, ayan. Dami pa nilang natutulog dito. Ayan. Punuan na yan. Punuan. Ayan o. Kahit saan na lang sila dyan. Basta, ayun, may mga umalis na rin naman. So, yung mga bagong dating, Turn meron ng right on I-80. meron ng spot. So, ito, ako na po ulit ang makakasama nyo sa mga oras na ito. Time check here is 7:07 ng umaga. Pero kung mapapansin nyo sa labas, sobrang dilim pa din. So, nagbalik na kami ng asawa ko doon sa rest area sa may Indiana Meadows. Along I-80 pa rin, dito sa may Ohio Turnpike. Ang plano niya sana is doon siya titigil sa may Eaton Loves. Kaso, hindi na niya kinaya. Sobrang antok na. Meron lang tayong 1 hour na natitira papunta doon. So, magpapagas muna tayo doon. And then, yun, diretso na uli ang biyahe. Okay? 30 minutes later. Yan, nakasulat na naman dyan. Check brakes. Na-confuse ako dyan dati eh. Kala ko talaga may, brake check. Yung tipong may uphill, downhill, something. Wala naman pala. Ibig sabihin pala nun, tumigil ka, kumuha ka ng ticket, or tumigil ka at magbayad ka ng ticket. Ganun lang. So, ayan. So, ngayon, kumuha muna tayo ng ticket. Muntik na niyang mahagip yung muntik na niyang matamaan yung ito. Ano ba to? Basurahan ba to? Yung harang dyan, pag-ikot niya. So, ito. Yan, dito tayo kukuha ng ticket. Pindot-pindot lang. So, medyo ilapit-lapit lang natin. So, ayan, nakita nyo, bumukas. So, ibig sabihin, nakakuha na ako ng ticket. Nakakuha na ako ng babayaran. So, let's go na ulit. Meron na lang tayong 31 minutes papunta dun sa Eaton na gasolinahan. Eaton Loves. So, ayan. Nakita nyo ba yan? Medyo lumiliwanag na ang paligid. Yan ang mga gusto ko, di ba? Kape-kape muna tayo. Hindi ko naman masabi na pagpawala ng antok talaga to eh. Nung dati, sabi ko, ayaw ko uminom ng kape, baka hindi ako makatulog. Pero nung nag-drive ako, simula nung nag-drive ako, na-realize ko, kahit ka pala umiinom ng kape, kahit ilang baso, ilang mug na ng kape yan, pag tinamaan ka talaga ng antok, baliwala talaga yung sinasabing hindi ka makakatulog pag nagkape ka eh. Talagang tulog at tulog ka talaga eh. Kaya yun lang ang base sa aking observation. So, ang bilis, kakakuha lang natin ng ticket, bayad na agad. Ayos, di ba?
Magbayad na naman tayo agad. Ayan. Dito tayo sa cash. So, ito. $580 siya ulit. Grabe, puro barya. So, ito na. Bilisan lang natin. Hindi natin alam, baka magsara. Magbayad na naman tayo. So yun, $5.80 lang ulit yung binayaran ko. Katulad nung umpisa kanina. Ayan, maliwanag na talaga. So meron na lang ako natitirang 10 minutes. Hanggang dun sa gasolinahan. So yan. Sarap na ulit mag-drive. Kitang-kita na talaga ang buong paligid. A few inches later. So ito, nandito na tayo sa Loves. Kita nyo naman tong mga trucks na to. Dito na lang sila tumigil sa shoulder kasi nga, for sure, puno na yung Loves kagabi. Ayun o, meron pa dun sa kabilang side. So dito tayo kakanan dahil nandoon ang Loves. So stop muna. And then, go. So, ayun ang Loves. Dito to sa Edon, Ohio. So, sabi ni Bossing, tayo ay magpapa-cut scale muna kasi hindi kami nakapagkatimbang kahapon. Cut scale muna tayo. Pila ba? Yeah, pila ba yan? Oy, sa gasolinahan sila. So, ito. Yeah. Oops, pumitik. Ayan. Arriving at Lobsatin, Ohio. I think hanggang dito lang. More? First way, please. At 1021. Okay, thank you. Ang nasa isip ko ano ang nasa isip ko ay 10:23. Nagpalit nga pala kami ng sasakyan. So papark muna ako. Mamaya ulit. So ayan, nakapark na tayo. Naghubad ako ng jacket. Pinawisan na ako sa pag-back up. So ayun, ano na tayo, timbang. So gumising naman yung asawa ko. So siya yung kumuha ng scale ticket. So titingnan muna namin kung okay ba yung timbang ng load namin. Tapos doon kami
kami magde-decide kung gaano karami yung fuel na ikakarga namin. So, ayun. Mamaya ulit. So, eto, nakuha na natin ang scale ticket. Kaso, hindi maganda ang resulta. Kasi, over tayo sa tandem. Ayan o. It's 35,100. Ang maximum is 34,000 lang. So, ayan. So, yung drive niya is 31,820 lang. So, ang gagawin natin, bali, i-adjust natin yung gulong ng mga 4 na butas. So, ang total kasi bawat butas is 400. So, kung i-adjust natin ng 4, ang magiging total noon is 1,600. So, kapag in-add mo yung 1,600 dito sa 31,820, magiging ano siya, 33,420. Tapos, ang magiging tandem mo is magiging 33,500 na lang. So, which is magiging okay na, magiging balance na yung timbang natin. So, yun. So, i-adjust natin ang 4 na butas. Okay? So, gawin na natin yan. Papakita ko sa inyo. Base lang to sa natutunan ko, okay? Don't judge me, okay? So, ayan guys, i-adjust ko na yung gulong. So, bago ko gawin yon, so, kailangan syempre, naka-parking brake tayo. Tapos, itong pula na to, kailangan natin tong i-pull. So, ipupull ko na. So, para ma-release yung pin sa likod. So, ipapakita ko ngayon. So, ito, dahil pinul ko yung red na yon, so, ipupull din natin to. Ayun, nakita nyo yun? Pumasok yung pin. So, pwede na natin siya ngayong i-adjust. So, sabi ko, 4 na butas ang kailangan. So, mag-start tayo kung nasan yung pin. So, 1, 2, 3, 4. Pang-4, doon natin siya ilalagay. Okay? So, akyat na tayo at gawin na natin yan. I-adjust na natin yung tandem. Pero, halimbawa, kayo lang mag-isa, wala kayong kasama. So, ang teknik na tinuro ng asawa ko is, tumingin ako ng palatandaan dito. Kasi, konti lang naman yung i-adjust natin. So, mga ganito lang siya, di ba? So, titingin ka lang na parang mark mo dyan. Tapos, yun lang yung pagbabasihan mo kung gaano kalayo yung i-adjust mo. So, bago yun, i-release muna natin tong parking brake. And then, abante. So, tingnan natin push natin ulit yung parking brake. Nga pala yung red, naka-pull pa rin yun So, tingnan natin sa baba. Ang nangyari. So, kanina nandito siya, di ba? So, 1, 2, 3, 4. So, dapat nandito siya. So, I think nandito pa siya sa gitna. So, kailangan pa natin siyang forward pa ng konti para mapunta siya doon. So, gawin na natin. Okay guys, so nakita nyo naman, konting forward na lang yung kailangan natin. So, ngayon, ang gagawin naman natin, ipupush na natin tong red valve na to para mag-supply siya ulit ng hangin at yung pin is lumabas. So, para naman lumabas yung pin, kailangan natin siyang i-forward. So, gagawin natin. So, ito, ipupush ko na yung red valve. Tapos, para ma-pull forward, syempre, kailangan nating i-push yung parking brake. Tapos, move forward ng konti, tapos iti-trailer brake natin. Tapos, ipapakita ko sa inyo kung ano mangyayari dun sa likod. So, konting forward lang to. So, ayun, tingnan na natin kung ano nangyari sa labas. I-atras muna natin ang konti kasi humarang na tayo dito sa kalsada So, ayan. Tingnan natin kung tama ba tong nangyari dito. So, ayan. Ayos na ayos siya, di ba? 1, 2, 3, 4. So, ayan yung nangyari.
So ngayon, ang gagawin natin, magre-reweigh ulit tayo para makita natin kung tumama ba yung calculation natin. So, let's go! Magre-reweigh na tayo ulit. So, pag nag-reweigh ka nga pala, tatanungin ka nung 4 na number. Ito yon. So, ito yung ibibigay mong number. So, ayan, let's go! Hi, first for reweigh. Reweigh, please! What's the four-digit number and the located in the left-hand corner of the ticket? 5081. Alright, you're all set. Go until forward and come inside and get your ticket. Okay, thank you. So, ayun. So, papark na lang tayo ulit para makuha natin yung scale ticket para malaman ulit natin kung tama ba yung adjustment na ginawa natin. Okay? So, ayun. Medyo pawisan tayo pagka-parking, guys. So, ito nakapag-reweigh na tayo. So, okay naman yung kinalabasan. So, nabago na siya. So, yung drive is naging 32,920 na. Tapos, yung tandem natin is 33,880. Pero, mas maganda siguro kung 5 palang butas yung in-adjust natin. Pero, good pa rin to kasi maximum naman is 34,000. So, yun. Kasi yung 400 per butas is roughly lang naman yun eh. So, ngayon, magpapadiesel naman tayo. Okay? Guys, magpapagas na tayo. So, dahil na-adjust na natin, okay na yung timbang natin. So, pagas muna, tapos good to go na tayo ulit. Oh, tayo naman ang magpapadiesel. It's our turn. Sige, pa-diesel muna kami. Customer 48. Your shower. A little longer than a few minutes later. So, okay. Tapos na tayo dito magpa-timbang at magpa-diesel. So, all good na. So, good to go na tayo. So, let's go! Alright, eto, balik na tayo ulit dito sa I-80. Bali, mamaya, titigil kami ulit sa Loves para maligo naman. Doon na yun sa Oakdale, Wisconsin. Bali, meron pa akong 6 hours and 45 minutes hanggang doon. Bali, maliligo, tapos doon na lang din ako magbe-break. So, ayun, mamaya na lang ulit. Guys, mag-e-exit na tayo dito sa may Oakdale. So, ayan. Turn left on North Oakwood Street, then take the second left. Pupunta muna tayo sa Loves para maligo. On the left.
So, magbe-break na ako dito, kakain, tapos maliligo, tapos tuloy ulit. Meron pa akong mga 2.5 hours of driving na lang. So, yun, may ulit. 1 hour later! Good evening! So, eto, tapos na kaming kumain, tapos na rin kaming maligo. Time check here is 5 PM pa lang, pero madilim na sa labas. So, bali may natitira pa akong 2 hours of driving. Ida-drive ko na lang yun. Baka kasi maalanganin yung oras ng asawa ko papunta sa Winnipeg. Dun sa pagdadrop pa namin ng trailer. Saka meron na rin naman kami pick up para bukas. So, yun. Samahan niyo pa ako sa 2 hours na to. Okay? Let's go. So, ito. Nakalabas na tayo sa gasolinahan. Balik na tayo ulit dito. Sa, ano na ba to? Wisconsin pa rin. Sa I-90. Hours later. So, ito guys, papunta na tayo, papasok na tayo dito sa rest area, dito sa may Menominee sa Wisconsin. Alam ko, madalas nyo nang naririnig tong Menominee rest area In na to. 200 meters, arrive at rest area Menominee. So, madalas kasi dito natataon yung pagbe-break ko, saka yung pagpapalit namin. So, sa tingin ko, dito na lang ako titigil sa gilid. Hindi na ako pupunta doon sa isa sa mga parking spot dyan. Kasi, hayaan na lang natin yan doon sa mga matutulog. Kasi kami naman, magpapalit lang naman. Magpi-pre-trip lang siya saglit. Tapos, aalis na rin kami kaagad. So, ito lang tayo sa tabi. So, ayan. Dito na kami. Ito, tumigil na nga tayo dito sa may rest area. So, ito na po ang hudyat ng pagpapalit namin. So, sa ayaw at gusto po ng asawa ko, siya na po magdadrive. Kasi wala na akong oras. So, nga pala kanina, meron akong ginawang video dyan about dun sa pag-a-adjust ng tandem. Pero I'm not sure lang kung na-perform or nagawa ko ba siya ng tama. Pero sabi naman ng asawa ko, tama naman daw, saka okay naman daw. Pero syempre, hindi naman natin maiiwasan yung mga negative comments dyan. Pero sana, wag nyo naman ako masyadong i-bash, diba? Kasi alam nyo naman, baguhan lang din naman ako. So, nandun pa rin ako sa process ng learning. Kumbaga, marami pa akong kakainin bigas. So, kung meron man akong mali dun sa ginawa ko, or may kulang, or kung ano man, pwede nyo naman i-comment dyan. Tapos, yun. Comment nyo lang dyan sa baba. Tapos, yung mga wild reactions nyo naman, mga negative comments, wag nyo na lang po ilagay dyan. Kasi hindi naman po yung makakatulong sa akin. So, yun lang. So, maraming salamat po sa patuloy na panunood po sa amin. At sana hindi kayo magsawa na sa pag-suporta sa amin. Saka, thank you na din dun sa mga bashers, sa haters, yung mga suki namin na nagdi-dislike ng video namin. Kasi, salamat din kasi alam namin na pinag-aksayahan nyo rin ng panahon yung pag-comment dyan, saka pag-pindot dyan sa dislike button na yan. At gusto ko lang sabihin sa inyo, itong paggawa naman namin ng YouTube, wala naman kaming tinatapakan na tao dito. So, or hindi rin naman kami nagyayabang or kung ano man. Gusto lang namin i-share yung buhay namin mag-asawa dito sa Canada bilang truck drivers. So, yun lang po. Maraming